Which is, ayan ho mga bossing ha, yung kilos nung kaso ni Koopman, parang kasing bagal din ho yata ng Senado, mga bossing. O, di ba? Wala, may mas babagal pa ho ba sa Senado, mga kababayan? Wala na po. Yan na, syempre pinakamabagal, Senado. Ha? yung fourth read nila, ilang araw na lang? August. Ngayon, A5. August 5. February 5. Diba? March, April, May, June, July, August. Ngayon pong araw na ito, mga kababayan, 6 na buwan na po yung isinumite, yung ipinasa ng Congress na impeachment, mga bossing. 6 na buwan na po. 6 na buwan na. Biruin mo po yan. Yan po ang ibig sabihin ng fourth read sa ating Senate, mga kababayan. Ibig sabihin po, ulitin ko para po sa mamamayang Pilipino, ang fourth read ay agad-agad, mabilisan at paspasan. No? Para nga naman kung sakali ito guilty talaga o kung sakaling mapatunayan na talagang ito ay magnanakaw, hindi na makapamansala sa ating bayan. Pero para po sa Senate, mukhang ang ibig sabihin mga boss chief sir, ng fourth read ay 6 na buwan. Kaya ito ho ang epekto sa kanila, mga kababayan. Senate trust rating down. House up in latest Okta survey. Bagsak ho. Di ba? Sabi nga ho ng mga Pilipino, mga bossing, hindi ko naman nilalahat ng Pilipino. Pero sabi po ng mga Pilipino, naku po, ito ang pinaka-worst na Senado. 19th Congress, hindi ko po nilalahat ng mga senador, no? Nandiyan po yung magigiting at mahuhusay nating mga senador. Tito Soto, Ping Lacson, Risa Ontiveros, nandiyan po yung mga tunay na mga nagtatrabaho ho, mga kababayan. Pero yung iba, Diyos ko, takot lang kay Inday Sara Duterte. Baka mabalikan sila na, ikaw, huhusgahan mo ko. Ikaw, huhusgahan mo ko. Ikaw, senador, huhusgahan mo ko. Tinapa, pare-pareho tayong magnanakaw dito Tapos sasabihin nyo, baka mabalikan no. Tingin ko, isa yan sa dahilan kung bakit ganyan. Kung bakit yung 6 na buwan ho nila na fourth read, kung bakit po tumatagal ng halos 6 na buwan na ho. Mga kababayan. Sabi doon sa konstitusyon, pagka may 1/3 na mga congressman ang lumagda, tuloy na yan sa impeachment. Shall forthwith, di ba? Into trial. Pero sa Senado ho, mga kababayan, forthwith ang ibig sabihin ay 6 na buwan pataas. Kawawa ang Pilipino dito. Bakit to? Madadamay tayo, mga kababayan Tayo alam natin kung ano ang ibig sabihin ng forthwith Tayo alam natin kung ano ang kahulugan ng forthwith. Tapos makikita sa labas ng bayan, makikita po ng mga banyaga. Naku, doon sa Senate nila sa Senate ng Philippines. Sabi doon sa konstitusyon nila, sabi doon sa konstitusyon nila, agad-agad, shall forthwith. Naku, yung mga senador nila, ang pagkakaintindi doon sa forthwith 6 na buwan o more than pa. Madadamay ho tayo. Iisipin nung mga banyaga, yan, mga senador pa nila yung mga yan, ha? May mga katungkulan pa yung mga yan, ha? Paano na lang yung mamamayang Pilipino? Maiisip nila, ganun din po tayo kahina umintindi, mga kababayan. Ganun din po kahina ang ating utak. Di ba? Kaya madadamay tayo dito. Anyway, Senate trust rating down. Pagdedebatihan po ba natin yan? Pagdedebatihan pa po ba natin yan? Hindi na. No? Mismo nga ho, mga malalaking universidad, mga kababayan, kumukontra dito sa ginagawa ng Senado. Lasal, Ateneo. Sino pa? Lasal, Ateneo, San Beda, University of the Philippines, kung saan po nag-aral si Chis Escudero, San Beda, kung saan nag-aral si Vice Presidente, mga kumukontra ho sa kanila
mga law school, mga dean, mga profesor, kinokontra ho sila eh. No, dahil nga ho, mga kababayan, sa simpleng word na forthwith na hindi nila ginagawa, na utos po o sinasabi po ng konstitusyon ng Pilipinas. Ngayon, mabababoy po ang konstitusyon ng Pilipinas nang dahil sa kanila, mga bossing. Sino ba naman ang tao na gugustuhin ang Kongres, ang Senado? Di po ba? Kitang-kita ho ang pagkakaiba. O yan, sabi, Senate trust rating down, House up in latest Okta survey. Ibig sabihin at nangangahulugan lang ho, mga bossing, sa mga mamamayang Pilipino, madami po o majority po ng ating mga kababayan, 80% ng ating mga kababayan gusto na matuloy yung impeachment na yan. Gustong malaman kung ano ba yung mga ebidensya at depensa. Di ba? Ano kinatatakot? Akala ko handang-handa. Ang taong nasa tama, naku po, kahit paikot-ikutin mo yung mga tanong dyan, kahit paikot-ikutin mo yung mga para maguluhan siya sa mga itatanong mo, nako, mailulusot niya pa din yung kanyang sarili. Bakit to? Kasi alam niya yung tama eh. Nakatatak sa utak niya na tama yung kanyang mga ginawa. Di ba? Pero kapag ka ikaw, alam mong meron kang mga sabit na ginawa, alam mong meron kang mga kabulastugan na ginawa, tapos iimbentuhin mo, sasabihin mo, naku, mga tama ginawa ko, papalitan mo yung katotohanan, malabo ho yan. No? Wala ho yan, mga bossing. Bakit ho? Kasi mga kababayan, sabi ko nga ho sa inyo, madaling mabura po yung mga kasinungalingan sa utak. Mga bossing. Biruin mo ba naman? Eto sa Vice Presidente. Oy, Inday Sara Duterte, hindi ka ba nahihiya? No, hindi ka nahihiya na biruin mo magsasaya ka? Magsasaya ang Vice Presidente natin. Bakit? Kasi dismiss na yung impeachment ko. Pero hindi mo na ipagtanggol na hindi ka magnanakaw sa mamamayang Pilipino. Di ba? Hindi, tingnan nyo mga kababayan. Yun na lang Nakakahiya ho yun. Di ba? Pero sa isang, alam niya, nasasabit siya, alam niya na mayayari siya, alam niya posible siyang makulong o ma-impeach siya, okay na sa kanya yung dismiss. Masaya na siya doon sa dismiss. Kahit na sabihin mo na ako ay magnanakaw, wala na akong problema doon. Okay na yun sa akin. Basta importante sa akin, dismiss. Ako, hindi ho ako papayag ng ganun, mga bossing. No? Hindi ho ako papayag ng ganun, mga kababayan, na kumbaga, dismiss lang. Bumayad ako ng 16 na lawyer, milyon-milyon ang bayad sa 16 na lawyer, tapos dismiss lang. Paano naman yung pangalan ko? Iniisip pa din ng mamamayang Pilipino na nagnakaw ako sa kaban ng bayan. Kapag alam ko na tama at totoo yung aking panig, naku mga kababayan, baka kutusan ko pa yung mga lawyer ko. Anong dismiss lang? Hindi. Kailangan natin na linisin yung pangalan ko. Kailangan natin ipaintindi sa mamamayang Pilipino na hindi ako nagnakaw sa kaban ng bayan. Kaya lang, mukhang yung Vice Presidente nila, masaya na ho mga bossing. Masaya na sa simpleng dismiss. Kahit na may dungis yung kanyang pangalan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. At yan po ang nakikita natin na kinakampihan po ng Senado yung mga ganitong mga gawain. Biruin mo ba naman, ilang buwan na ang nakalipas Di ba? Kawawa ang mamamayang Pilipino, kawawa ang bayang Pilipinas. Bakit mga kababayan? Pagka may mga ganyan na, sandamakmak na po yung mga ebidensya. Sandamakmak yung ebidensya, sandamakmak yung taong gustong magsalita laban sa Vice Presidente. Tapos ayaw nilang hayaan na makapagsalita, ayaw nilang malaman ng bayang Pilipinas. Magtataguan na lang po yung mga yan. Di ba, Tato? Magtataguan na lang po yan, magkakampi-kampihan na lang po yan, mga kababayan. At pilit nilang ilulusot sa pamamagitan ng
dadali sila sa teknikalidad. Naku, hindi ganito. Impeachment. Wala mali No? Dahil may nauna ng impeachment. Alam niyo ho, mga kababayan, naisip ko lang ho, napagtanto ko, no? Kung ako pala si Sara Duterte, ang gagawin ko, magpaplanta ako ng tao. Magpaplanta ako ng tao, mga bossing. Tapos yung unang tao na yon, sasabihin ko, filean mo ko ng impeachment, no? Tapos ganito, ganyan. Filean mo ko ng impeachment. Kumpletuhin nyo dyan. I-file nyo yung unang impeachment. Tapos saka, syempre may nakapile na ho, mga kababayan. Tapos ito naman yung mga tunay na magpa-file ng impeachment, no? Kagaya nung February 5. Oh. Naku, pangalawang impeachment na yan, hindi na pwede. Pwedeng lumusot no? Pwedeng lumusot. Di ba? Kasi sasabihin, wala na, hindi na pwede itong February 5 kasi meron nang naunang nag-file ng impeachment. Tapos kayo pangalawa na. Kailangan sa susunod na pagpa-file ng impeachment, isang taon na. Pwede. Diba? Diyos ko po, mga kababayan. Tina B, shoutout sa'yo. Anyway, wala Halata naman po ng mamamayang Pilipino kung sino po talaga yung pinaka-worst na Senado. No? Biruin mo, ibabangga mo yung mga Robin Padilla versus doon sa mga dating mga senador, mga kababayan. Yung mga senador dati ho, mga bossing, alam nyo, mga lawyer. Etong mga senador ho natin ngayon, mga kababayan, anak natin na pa, si Bato de la Rosa nga lang ho, mga kababayan, maghihiring-hiring yan Pero hindi matapos-tapos. Di ba? Puro mga aksaya ho sa pera ng bayan, mga boss. Sabi ko sa inyo, kaya bagsak ang trust ratings ng Senado at syempre ang Congress, nakikita naman natin kung paano sila magtrabaho, mga kababayan. Nabibisto yung mga confidential funds, nabibisto ito pong mga confidential funds at itong mga tawag dito? Itong mga Mary Grace Piatos. Kaya talagang nagtitiwala ang mamamayang Pilipino sa Kongreso. At take note, mga bossing, 86% 86% ng Congress na lumagda o pumirma sa impeachment ni Inday Sara Duterte, lahat to nakabalik. Sa 186% ang nakabalik na mga congressman, mga bossing.